Opisyal na naghahanda ang Estados Unidos para sa isang bagay na hindi inaasahan ng Iran. Kakapagpakilos lang ang Pentagon ng libu-libong elite paratroopers at handang laban ng mga Marine para sa posibleng pagsakop sa mahalagang maliit na isla ng Iran. Dahil sa lumalalang sitwasyon, opisyal nang naglilikas ang pamahalaang Ruso palabas ng Iran. Malinaw na senyales ng paparating na mga pangyayari. Simulan natin sa kakaibang kuhang bidyong ito. Isang A-10 Warthog ang nagpapaputok ng kanyon sa Iraq. Tinutugis ang mga proxy ng Iran na tumatarget sa mga puwersa ng US. Panurin at pakinggan nyo, mabuti ang tunog na yan. Ngayon, galing Iraq ang kuhang yon. Pero kamakailan lang, nag-operate rin ang mga A-10 sa baybayin ng Iran, lalo na malapit sa Strait of Hormuz. Narito ang opisyal na account ng Central Command bilang patunay. Maaring paghahanda ito para sa posibleng pagsalakay sa isla. Kahapon, iniulat mang ilang news outlet na inutusan ng Pentagon ang halos 2,000 sundalo mula sa ika-82 Dibisyong Airborne ng Army na lumipat sa gitnang silangan. Ang mga sundalong ito ay mula sa Immediate Response Force, isang brigade na binubuo ng humigit kumulang 3,000 sundalo na kayang ipadala kahit saan sa mundo sa loob ng 18 oras. Iyan ay 1.8. Ang bilis na yan ay patunay ng lakas ng militar ng Amerika. Ngayon, ang 2,000 puwersang ito ay dagdag pa sa 4,000 at 500 Marines na tinalakay natin noong nakaraang linggo na papunta na mula sa Japan at Estados Unidos. Narito pa ang detalye sa mga puwersang ipinapadala sa reyon. Bukod sa panukalang kapayapaan, tinatalakay ni Pangulong Trump ang pagpapadala ng tropa sa rehiyon. Ngunit saan at paano sila gagamitin? Sa ngayon, ito ay kakayahan ng US Marine Corps na nasa USS Tripoli at Boxer. Ito ang dulong sibat ng kakayahan ng US Marine Corps, pulo ng helikopter para makalipat mula barko sa dalampasigan at makuha ang mga sugatan, pati na rin mga F-35 fighter jets na nagbibigay suporta sa puwersa sa lupa. Bukod dito, may New Orleans, Comstock at Portland na support ships na kayang magbaba ng matitibay na sasakyan, ilang supply at pagkain para sa US Marine Corps sa lupa. Dahil dito, umaabot sa humigit kumulang 7,000 ang kabuang bilang ng mga tropang papasok sa reyon. Pero tandaan natin na karamihan ng Marine Expeditionary Unit ay support o logistic forces. Kaya maliit lang na bahagi ng 4,000 at 500 Marines na pupunta talaga sa rehiyon ng infantry, mga 2,000 o humigit kumulang ganoon. Ibig sabihin, kahit dumating pa ang ibang puwersa sa rehiyon, hindi ito sapat para sakupin ng Iran. Sapat na ito para sakupin ng isang mahalagang isla ng Iran na labis nilang inaasahan. Hindi ako ang nagsabi nito. Ito ay isang bagay na ikinababahala ng pamunuan ng Iran. Inamin nila ito ng hayagan. Ngayon, bago tayo pumunta sa pahayag, mabilis ang paalala lang na pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong talaga ito sa amin sa algorithm. At ngayon, narito ang pahayag na inilalabas ng de facto na leader ng Iran. Ang taong ito ang speaker ng parlamento ng Iran. Tila, siya rin daw ang kinakausap ng US para sa negosasyon, kaya malinaw na makapangyarihan siya. Ngayon, inilalabas niya ang pahayag na ito. Ayon sa ilang datos, ang kaaway ng Iran, kasama ang ilang bansa sa rehiyon, ay nagbabalak sakupin ang isa sa mga isla ng Iran. Mahigpit binabantayan ng sandatahang lakas ang bawat kilos ng kaaway. Kung sila ay lumabag, kiyak na magiging target ng walang limitasyong sunod-sunod na pag-atake ang mahahalagang infrastruktura ng bansang iyon. Gusto ko lang linawin ito ngayon. Sabi niya, laging minamanman ng Iran ang mga puwersa ng kaaway. Kung totoo yun, buhay pa sana ang pinakamataas nilang pinuno. Buhay pa sana si Ali Larazani at iba pang mga leader na nawala na. Lahat sila ay buhay pa sana. Kahit sinasabi niyang binabantayan niya ang puwersa ng kaaway, di ako naniniwalang kaya yon ng Iran. Sa tingin ko, ginagawa lang niya ang ginagawa ko. Tinitingnan lang ang balita at ito ay laman ng lahat ng balita. Pero kahit ganon, ang pahayag na ito ay nagsasabi ng isang bagay. Malinaw na sila ay nag-aalala. Makikita rin natin ito sa mga ginagawa ng mga kaalyado ng Iran. Kahapon, inilikas ng Russia ang halos 160 tauhan mula sa nuclear power plant ng Iran na pinapatakbo ng mga Ruso. May mga 300 tao pa silang naiwan doon, pero mukhang ililikas din agad. Ibig sabihin,
Inaasahan ng Russia na lalala pa ang sitwasyon. Baka inasahan nilang lalala pang sitwasyon at ayaw nilang maipit sa Iran ang kanilang mga nuclear scientist at iba pa nilang tauhang nuclear. Linawin lang, ang mga taong ito ay nagtatrabaho sa nuclear power plant na gumagawa ng enerhiya. Hindi sila. Kahit sa opisyal na bersyon, nagtatrabaho sa mga pasilidad na nag-enrich ng uranium. Kaya malamang hindi sila kasama sa nuclear weapons program ng Iran. Pero alam mo naman, Russia pa rin kasi yan. Balikan natin ang posibleng paglala na ikinababahala ng Russia at tingnan ang mga opsyon ng Estados Unidos. Unang opsyon ay ang Kharg Island. Napag-usapan na natin ito dati at sigurado akong narinig mo na ito ng maraming beses. 70% ng mga iniluwas na langis ng Iran ay nagmumula sa islang ito. Pero mahalagang linawin, dito lang sa isla ikinakarga ang langis sa mga tanker. Hindi sa dagat o sa lupang malapit sa islang ito, nanggagaling ang 70% ng langis. Sa katunayan, Karamihan ng langis ay galing talaga sa mainland Iran at ipinapadala papunta sa islang ito gamit ang mga pipeline. O siguro ay dinadala gamit ang mga pipeline at pagkatapos ay ikinakarga sa mga oil depot o sa mga tanker. Kaya tiyak na napakahalaga to sa estratehiya ng pag-export at ibig sabihin nito ay mahalaga ito para sa IRGC pagdating sa kanilang kita. Ito mismo ang dahilan kung bakit target ng pananakop ng US ang islang ito. Ayon sa Financial Times at sa mga dating komandante ng militar na nakausap ng pahayagan, mataas ang posibilidad na masakop ang Kharg Island. Ang Marines na ipinadala sa rehiyon ay talagang para sa ganitong operasyon. Sinabi ng dating komandante na sapat ng isang MU para sakupin ang buong isla. Isa itong klasikong operasyon ng Marines. Ngunit may malaking panganib tulad ng posibleng pagkasawi o pagkasugat. Kahit talunin ng US ang puwersa ng Iran sa isla, abot pa rin ng artilyerya ng Iran ang Kharg Island, kaya maaari nilang paputukan ang mga puwersa ng US sa lupa. Ngayon, iniisip ng US na dahil maraming infrastruktura ng langis ng Iran sa isla, maaring hindi ito atakihin ng mga puwersa ng Iran para maprotektahan ito sa hinaharap. pero limitasyon din yon. Limitasyon din ang infrastrukturang yon para sa Estados Unidos. Sinabi rin noon ni Trump na ayaw niyang targetin ang infrastruktura ng langis ng Iran. Nitong weekend, umatras siya sa 48 oras. Nababala sa pagsira ng mga planta ng kuryente dahil nagsimula na ang negosasyon. Marami ang nakita itong senyales na ayaw niyang targetin ang mga sibilyang planta ng kuryente at infrastruktura ng enerhiya ng Iran. Isa pang issue na haharapin ng mga Marines ay alam na halos ng lahat na maaring dumating sila. At kakaunti lang ang mga lugar sa isla na angkop para sa paglapag. Ibig sabihin, perpektong lugar ito para maghanda ng bitag ang mga Iranian. Sa katunayan, kahapon nang ay nakita natin ang mga sundalong Iranian na nagpo-post online kasama ang kanilang mga armas. Ipinapakita na handa silang lumaban sa mga trinsera sa isla ng Kharg. Ngayon, hindi ganon kahalagang mensahe dahil mahilig magyabang ang IRGC. Pero may pinapakita sa atin ang mga inilatalang larawan. Sa mga larawang ito, makikita natin ang mga Iranian na may hawak na AK-47, pero makikita rin natin ang mga FPV drone na nandun mismo. Ang mga kamikaze drone na naging karaniwan na sa mga frontline sa Russia at Ukraine. Mukhang dadali nila ito sa ganitong laban na maaring hindi ganong sanay ang mga puwersa ng US. At syempre, may plano naman tayo dito. Sigurado akong may mas matatalinong tao kaysa sa akin na may ideya kung paano ito harapin. Pero gayon pa man, hindi ito binabago ang katotohanan na ito ang unang pagkakataon na haharapin ng mga puwersang FPV drones sa aktual na labanan ng isang totoong pananakop. Alam mo na, hindi lang basta practice. Bukod dyan, may ulat din sa balita na naglalagay ng depensa at bitag ang Iran sa Kharg Island na parang naghahanda para sa US forces. Pero hulaan mo kung ano. Dapat nating ipaliwanag na hindi lang Kharg Island ang opsyon. May iba pang isla na posibleng mas mahalaga para mapanatiling bukas ang Strait of Hormuz. Ang mga yon ay ang mga isla ng Iran na Qasem at Larak na matatagpuan mismo sa pinakamakitid na bahagi ng Kipot. May mga base ng hukbong dagat, pantalan, at underground bunker sa mga islang ito na ginagamit ng Iran para maglunsad ng drone, missile at mga pandagat na drone laban sa mga barko. Ang pagsakop sa mga isla nito ay magbibigay ng seguridad sa Kipot, pero may mga hamon din. Halos walang laman ng isla ng Larak. Tingin ko, nasa 1,000 lang ang populasyon dito, mas kaunti kaysa sa isla ng Kharg. Malaking bentahe ito para sa US kung susubukan nilang sakupin. Pero malaki ang isla ng Qasem. Mayroon itong populasyon na nasa 200,000 katao, kaya ang pagsakop dito
ay siguradong napakadelikado at napakapeligrosong hakbang. Bukod sa mga opsyon, may teorya na ang mga puwersang inililipat sa rehiyon ay panakot lang para mapilit ang makipagnegosasyon ang mga Iranian o pumayag sa kasunduang hindi nila tatanggapin kung wala ito. Pero noong Pebrero, habang nakikipagnegosasyon tayo, sinabi rin natin ito. At mukhang hindi tinanggap ng mga Iranian ang kasunduang gusto ng Estados Unidos. Lantaran pang hinahamon ng mga Iranian ng US. Sinasabi nilang, kung kaya niyong kunin ang aming mga pasilidad na nuklear gamit ang lakas militar, hindi na namin ito isusuko sa diplomasya. Nung panahong iyon, karamihan sa leader ng Iran ay handang makipagbigmaan kung kailangan. Pero ngayon, tingin ko, marami sa kanila ay wala na. Maaaring nagbago na ng isip ang mga bagong leader, pero panahon lang ang makakapagsabi. Ngayon, hindi na lang Estados Unidos ang nagpaplano ng pagsalakay. Mayroon ding mga plano ang Iran na salakay ng gulpo. Pakinggan ninyo ito. Dapat kong sabihin sa ating minamahal na mga kababayan tungkol sa isyu ng baybayin at ang mga operasyong pangbaybayin na banggit mo. Kailangan kong ipaalam na 100% handa ang sandatahang lakas ng Iran. Kapag nagkamali ang mga Amerikano sa rehiyon, siguradong isasagawa ang mga hakbang sa baybayin at kukunin ang baybayin ng Bahrain at Emirates. Mahalagang pagsasanay rin ang isinagawa kaugnay nito. Ano ang ibig sabihin ng baybayin? Kasama sa agenda at pagsasanay ng sandatahang lakas ang pagpasok sa baybayin ng Emirates at Bahrain. Babaguhin natin ang mga kalkulasyon. Sa tulong ng Diyos, ang mga partikular at detalye ay ilalaan para sa susunod. Babaguhin natin ang mga kalkulasyon para makatanggap ang kalaban ng tugong pagsisisihan nila. Ngayon, ito ay mula sa bansang wala ng hukbong dagat, hukbong himpapawid, at halos wala ng hukbong lupa. Karaniwan ay panloob na pulisya na lang. Hula ko, mahilig silang gumawa ng mga pangakong hindi nila kayang tuparin. Akala mo yon nang sukdulan na ng kabaliwan, pero nagkakamali ka. Tingnan mo ang mga poster na ipinapaskil na yan sa buong Iran. Hindi ako nagbibiro. Nung una ko itong nakita, akala ko gawa ito ng AI na maling impormasyon. Pero sa kasamaang palad, hindi. Totoo ito. Ang Islamikong Republika ay naglalagay ng mga larawan ng kanilang bagong pinakamataas na pinuno. Na syempre, hindi totoong larawan dahil siya ay nasa koma at disfigurado ang mukha. Naglalagay sila ng AI-generated na larawan ng kanilang pinakamataas na pinuno sa tabi ni Adolf Hitler, pati mga quote mula kay Hitler. Isasaling ko ang nakasaad sa poster. Sa itaas, nakasulat na dumating ang isa pang tagapagdala ng watawat. Sa ibaba, nakasulat ang pagbati sa napiling kinatawan ng kataas-taasang pinuno. Patay na ang ama, pero nariyan pa rin ang mga baril niya. Kasunod nito ang quote mula kay Hitler. Pinakakasuklam-suklam ang mga taong nakipagsabwatan sa dayuhan para sakupin ang sariling bansa. Dahil ang bayan ay isang ina at binigyan nila ng daan ang mga dayuhan na sakupin maging ang kanilang sariling ina. Ang mga natutuwa sa pananakop ng bansa ay parang natutuwa sa nangyayari sa sariling ina.